umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Isa na naman pong panibagong buwan at ito po ang Thanksgiving month. Marapat lamang po na patuloy nating bigyan ng pagpupuri pasasalamat ang Panginoon sa lahat ng Kanyang ginawa sa atin. Amen. Amen. At sana po hindi lamang po pagdating ng November lumalabas yung ating gratefulness, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Dapat araw-araw po natin yung nilalabas, pinapakita at sinasabi sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hiniling ko po ang lahat na tumayo. Hallelujah. Let us sing a new song. Sabi po sa awitin, He has been so good. Amen. Tunay nga po sa dami ng kabutihan ng Panginoon ay hindi po enough ang isang awitin, ang isang word. Kaya ngayon po inaanihan ko ang lahat, malaya po tayong pumalakpak, umawit, sumigaw, sumayaw sa pagpupuri sa Panginoon. Let us sing a new song, so good. Hallelujah. I testify the blessings and blessings you put on my life when I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, fear turns to praise, chains of depression broken by chains when I start remembering how good you've been. Come on, let's sing. Yeah, you've been so good to me. Come on, church, let's declare. So good to me. Yes, Lord, you have been so good. The enemy's weapon fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried the cross, called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was there, now I live, yeah, that's what you did. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back in my life and all that I see. Oh, you've been so good to me. Yes, Lord. Sabay-sabay po natin i-declare that God is good. And we say, and if you hear that word, God is good, we say all the time, amen? Yes, Lord. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. Come on, church. You've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back in my life and all that I see. Oh, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Oh, you've been
so good to me. Yes, Lord. You've been so good to me. Oh, you've been so good to me. Oh, you've been so good to me. Hallelujah. We praise you, Lord. Yes, in Christ we have victory. Sapagkat ginawa na ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. That's why we have victory in Jesus. Yes, Lord. Victory
He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Hallelujah. Oh, come on, church. Let's lift up the name of the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. We worship your name. Yes, Lord. Thank you for your goodness, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Truly, you are faithful. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa iyong mga anak. Lord, we are grateful right now. Dahil alam namin, Panginoon, that in every step of our life ay sinamahan niyo kami, Panginoon. You have guided us. Thank you for your grace. We thank you for your mercy. Na patuloy, Panginoon, nagko-cover sa bawat isa sa amin. Truly, you are faithful. Yes, Lord. Hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I am grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go.
just want to thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just, come on church, alam ko may rason ang bawat isa para magpasalamat sa Panginoon. Sama-sama po tayo mag-declare. Hallelujah. Thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I couldn't. Yes, you are faithful. Thank you, Lord. He is faithful. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace, oh God. Thank you for your mercy. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito, Panginoon, ang patunay ng iyong kabutihan. Ito ang patunay, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Nananatili kami, Panginoon. Nananatili kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. Sa kabila, Panginoon, ng mga naranasan namin. Still, your love is enough. Hallelujah. Hallelujah. For the last time, let us sing. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Awitin po natin na nagmumula ito sa ating mga puso. Isipin natin, nakaharap natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Let us express our gratitude to Him. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin we have a friend to lean on, Lord. Kaya church, encourage everyone sa kahit anong pagsubok, nawa parati nating unahin ang presensya ng Panginoon. Whenever we are weak, whenever we feel poor, sa kabila ng kasakitan, I hope na ang ating maging hiding place ay ang presensya ng Panginoon. Because in His presence, there is freedom, there is healing. Hallelujah. Yes, Lord. You are my hiding place. You always
realidad ng sinasabi ng awitin na ito. That whenever we feel we are weak, nandyan ang kalakasan ng Panginoon to fill us. That whenever we are sick, in the mighty name of the Lord, there is healing. Hallelujah. Kaya church, kung nangangailangan ka sa mga oras na ito, huwag lamang tayong humingi sa Panginoon ng kasagutan, ngunit magbigay rin tayo ng kapurihan sa Kanya. Hayaan nating ipakita sa ating Panginoon ang Kanyang kapangyarihan. Alam kong narito ang presensya ng Panginoon. Papasukin natin ang Kanyang presensya sa ating mga puso. Hallelujah. Lord, wala kaming ibang nais kundi mabigyan ka ng kapurihan, Lord. Nawa ang awitin na ito ay magsilbing panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak. Patuloy kaming magtiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, sa iyong kalwalhatian. Hallelujah. We just want to trust you, Lord. Thank you for your presence. Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. Come on, church. Let us focus. Let us offer our praises to Him. Kung nais po natin ang yakap ng Panginoon sa mga oras na ito, nag-aantay lamang ang Panginoon sa ating pagtawag sa Kanya. Mercy that are new every morning, Lord. Thank you. Thank you for your goodness, Jesus. Hallelujah. 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 Father God in heaven, sa umaga pong ito ay lubos po kami nagpapasalamat sa anointing of the Holy Spirit that is in us, hovering inside this church. Marami pong salamat, Lord, na mayroon kaming worship team after your own heart, using them in this service. Kaya nga po, Panginoon, nagkakaroon po kami ng malaki na pagpapasalamat po sa inyo. What you are doing in our church, a head pastor after your own heart, bothering and mentoring everyone, every body of Christ in this church, na nagkakaroon po kami ng confident na patuloy po kayong gagawa sa aming local church ng Batian Apostolic Gospel Church. Lord, marami pong problema ang kinakaharap ang aming bansang Pilipinas, and we just give it all to you, and you will be the one to answer our prayer. Lord, maraming na-appoint na pastor sa ngayon. Comfort the family of Pastor Asye now in the name of Jesus. Comfort the family of Sister Lenz now in the name of Jesus. Marami pong mga problema ang aming church
sa mga circumstances na kinakaharap nila when it comes to sickness, to their health, in the name of Jesus. 1 Peter 2:24 says, 2,000 years ago, ang ginawa ng inyong bugtong na anak sa Kristo, wellness ang binibigay niyo po sa amin in the name of Jesus. Lord, patuloy po kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban upang sa ganon naging victorious kami sa mga seeking na nangyari sa mundong ito. And I pray, Lord, the typhoon that is coming in the province of Romblon will not prevail in the name of Jesus. For you have said, for I will protect you from any testing that will come to the whole world. Lord, marami pong salamat na sa paggunita po namin ng banal na hapunan, patuloy po ang comforting spirit na nasa amin. Marami pong salamat sa mga salita na ibabahagi ulit ng aming head pastor na patuloy itong magbubunga sa aming buhay habang pinapakinggan namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Sa inyo po ang pagkapurihan sa umagang ito. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Ang lahat na pinagpala ng mga anak ng Diyos ay magsabi muli ng Amen. Amen. Talagang pinagpapala po ang mga anak ng Diyos dito sa Batiano. At sa ngayon po, ako po ay mag-encourage muli sa inyo tungkol po ito sa atin bilang isang mga anak ng Diyos. Ay ito po ay ating pong obligasyon ng bawat isa na tayo po ay magbigay sa ating Panginoon sapagkat yan ay utos. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Ano nga ba talaga ang purpose kung bakit tayo nagbibigay? Sapagkat yan po ay isa pong sagradong kautusan ng ating Panginoon. Sabi nga kung tutusin po, hindi dapat tayo magbigay sapagkat ang Diyos ay napakayaman. Magagawa niya, sabi nga, magagawa niya ang lahat bang bagay. Pwede niyang ibigay sa atin ang lahat-lahat ng ating pangailangan dahil mayaman ang ating Diyos, di po ba? Kaya lang, hindi ganun natatapos na bibigyan kayo ng Diyos, ganun lang. Kasi ang purpose ng Diyos, sinusukat po ang katapatan at panampalataya ng bawat isa. Naintindihan po ba ninyo ako? Pag mayroon po pag kayo tapat at nananalig sa ating Panginoon, diyan nasusukat na kayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Katulad nga ito si Abraham. Sinukat ng Panginoon ang kanyang katapatan at pananampalataya. Sabi ni Abraham Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Hindi siya nag-atubili na ipagkulob ang kanyang anak sa isandog sa ating Panginoon bilang ito po ay paghandog. Nang nakita niyang Diyos na tapat at tunay na nanampalataya si Abraham sa kanya, pinagpala ng Diyos si mga Abraham. Amen po sa history, talagang pinagpala ng Diyos si Abraham. Pinagkalob sa kanya, dumami ang kanyang lahi, talagang doon talaga na patunayan ng Panginoon na tapat at tunay si Abraham. Tayong mga Kristiyano dito sa Batiano,
hindi na natin dapat tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Kaya pinapalaki, hinahanga po ako sa tapat at tunay naman ang palakpakan naman natin ang taga-Batiano. Unang-una, napakahirap po maabot bilang isang mga manampalataya from humble beginning. Nagsimula po tayo sa yung church natin noon ay yung materials pa natin, yung sorry lang pa, pag nainaway kang mga ero, lapos-lapos, napatawag rin si Pastor Trunky Katipon para ay ngayon, malaki na ang na-improve ng mga ito dahil tapat po ang taga-Batiano at tunay na tapat na nagbibigay sa ating Panginoon. Palakpakan po muna natin ang taga-Batiano. Yan po sinusubok ng ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam po na yung ginagamit natin ng mga talata sa Biblia, ang utos doon ay magbigay kayo. Pero ang kaakibat noon, hindi po natatapos yung magbibigay lang tayo. Kadugtong noon ay ang pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat sa ating Panginoon, kadugtong noon ay pagpapala. Di ba sa Malakay, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Sa Lucas naman ay siksik, siglig at imaapaw ang ipagkakalob ng ating Panginoon, di po ba? Doon sa 2 Corinthians, ganoon din. Pag masaya tayo nagbibigay sa ating Panginoon, sa verse 8, maggagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Ganon katapat ang ating Panginoon. Ganon siya magbigay ng gantimpala sa atin ang pagpapala kung tayo po'y tapat na nagbibigay sa ating Panginoon. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Mayroon lang akong talata dito sa makikita sa Awit 32, verse 15. Ganito ang pagkasabi, sa lahat ng bagay na hingi ng Siyon, aking ibibigay, hindi magugutong ang dahop sa buhay. Ganyan po ang Diyos kung magbigay ng pagpapala. Ano man ang hingin sa ating Panginoon, kailanman ay ipagkakalob niya sa atin. Hindi man tayo magugutom sa anumang oras. Nagugutom po ba kayo? Pag nagutom, baka ingkakamot pagkukuyang. Palakpakan natin ato Ginoo. Ganyan pa ang ating Panginoon. Pag tayo humiling, kung tayo tupat sa ating sarili, sa ating Panginoon, na palataya tayo, ipagkakalob niya sapagkat yan ay pangako. Palakpakan natin ating Panginoon. So, alam na po natin, itong ating church ay talagang, kumbagay, mula talaga sa napakaliit ngayon, ang laki na ng improve. Sabi nga ay, ang taga-Batiano, kahit mga vendors, porters, ay ang laki ng church. Isa sa top ng rod division. Kaya ipagmalaki po natin na tayong taga-Batiano ay tunay na tapat sa ating Panginoon. Na pinagpapala ang taga-Batiano. Amen. Kaya ngayon, sama-sama po tayo na magbibigay sa ating Panginoon at lalo pa po tayong pagpapalain ng ating Panginoon sapagkat yan ay kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Tunay nga ikaw ay tapat sa amin. At patuloy, Panginoon, na ang iyong pangako ay pinakakaloob ng bawat isa sa amin. Kaya nga po, lubos-lubos ng aming pasalamat. Kung tutusin po, hindi kulang na kulang ito sa iyong sinakripisyo po na sa amin. Subalit, kami po, Panginoon, ay nananalig sa iyo na kung saan, Panginoon, tunay nga, Panginoon, ang pagpapala ay hindi po tapos-tapos na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, maraming pong salamat, O God, sa iyong pangako na pagpapala sa bawat isa. Iyon ay pinapasalamatan namin ng lubos-lubos sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ito po ay magkakalob po ng tang bilang si Brother Larry Bantang. Haba pong pumunta tayo sa offering.
chest. All that I am, all that I have, I lay them before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unsaid, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. That's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Thank you. Praise God. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hiniling ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng banal na aklat. Ang babasahin po natin ngayon ay nasa Gawa 3:11 hanggang 19.
Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portico, si Solomon patakbong lumapit sa kanila. Ang mga taong takang-taka sa nangyari. 12. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo na napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? 13. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pedro. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. 14. Tinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao. Ang hiniling ninyong palayain. 15. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. 16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. 17. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Ngayon din ang inyong mga pinuno. 18. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. 19. Dalas po ay kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Yun lang po at maraming salamat sa Diyos. Amen. Praise God. So isa pong mapagpalang umagang muli sa bawat isa. So welcome sa tahanan ng Panginoon. Tayo po ay nagagalak na muli ay magkasama sa tahanan ng Panginoon. Lagi po nating sinasabi, Psalms 133 verse 1, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? It is good, it is pleasant na makita na yung lahat ng mga tao, lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon ay tumatahan na nagkakaisa sa tahanan ng Panginoon. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataon na muli tayo po ay narito sa tahanan ng atin pong Panginoon. So welcome po ang bawat isa. So ingit at mga bisita. So okay. So salamat sa Panginoon at tayo po ay patuloy na nagpapasalamat. So welcome po kay Sheila May Pascua, yung kasamahan ni Sir Basyon. So at si Corazon Pascua. So sila po ay
pumunta po rito at nagbisita po sa atin. So salamat po sa Panginoon. Welcome po kayo sa tahanan ng atin pong Panginoon. Tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ay lagi po na nagagalak na tayo po ay makasama sa Kanya pong tahanan. Patuloy po yung atin pong gawain, ang atin pong prayer meeting tuwing Martes, 6:30 ng gabi, at ang atin pong Bible study ay nagpapatuloy 6:30 rin po tuwing Thursday. So salamat po sa Panginoon. So supposed to be ay kanina pong umaga ay habang nag-Sunday school ay pumunta po ako doon sa taas kay Brother Manny. So ang atin pong kapatid na si Sister Linda Pagal po ay kinuha na ng Panginoon kahapon lang. At ngayon po nung pumunta ako kanina habang nag-Sunday school po rito ay hindi pa dumarating. So mamaya pa siguro darating. At tinanong ko kung magkakaroon na po tayo ng service po mamaya. Pero sabi niya ay magpapasabi lang ngayon pa kung may service o wala. So kung gusto muna na sila po muna na magpamilya, ay patuloy po natin ipanalangin ang pamilyang Pagal at Jensa. So naniniwala po tayo na sa ganitong mga pagkakataon ay talagang napakahirap na ganito, mayroon pong ganitong mga pangyari. Pero salamat po sa Panginoon. So panalangin po natin sila. So kung mamaya po ay matutuloy po yung atin pong service, so siguro ay ibabato lang man natin siguro sa GC para tayo po ay makapagpasimula. So kung hindi, so bukas na po tayo magpapasimula ng atin pong gawain. So sa atin pong mga membro po ng atin pong konseho, sapagkat mayroon pong pag-usapan ng atin pong mga council patungkulin po siguro sa nalalapit po nating Thanksgiving ngayong darating na November 30. So supposed to be kung may service mamaya ay ang atin pong council meeting ay gaganapin. So mamayang 1:00 ng hapon. So tinitingnan ko kung makakaroon tayo ng quorum, sapagkat ang isa sa atin pong council ay wala pa rito. Pero patuloy po natin ipinalangin. So kinakailangan po nating makapag-meeting mamaya 1:00 ng hapon. So tayo po ay pumunta. At ito po ay, although kung baka nagtataka po tayo, so si Pastora po ay wala, sapagkat sila po ay pumunta po ng Manila ni AJ nung nakaraang Lunes. At ayon po sa dapat sa amin pong plano, susunod po ako mamaya para po sa papuntang Maynila. Ito po ay in connection para po sa banding na gagawin sana namin dahil na papunta po sa birthday ni Micah. At ito po kasi ay parang part na rin para naman mapil po namin yung appreciation na ibinigay na mga pira po during time ng appreciation. So, at ito itataon namin sa birthday ni Kiki, so i-advance lang namin. Pero dahil hindi ko po alam kung talagang matutuloy ako mamaya, kasi nga mayroon po tayong inaasikaso na napatay, no? At ayoko po naman na naiwanan po ito. Isa pa ay mayroon pong nagbabadya na parating na bagyo. Kung matuloy man ako mamaya, baka ma-stranded po tayo roon, hindi tayo makaabot. So gusto ko na bago po ilibing ay at least dirito ako. So siguro ay hindi kalooban ng Panginoon na mangyari ang mga bagay nito. So siguro, sabi nga ni Pastora, so mag-stay ka muna dyan. Kung talagang walang kasama si AJ na babalik, dahil kinakailangang umabot ng klase, so siguro mapauli si Pastora. So sabi niya, no? So siguro yung atin pong vacation, hingin na lang natin sa church. So ngayong darating na Pasko. So pagtapos agad ng vacation, so pupunta po kami ng Batangas para po sa isang week na bakasyon. Pinapupunta po kami dahil kami ni Pastora ay magnininong sa isa po naming young people dati na galing po ng abroad. At sabi ng ibang kapatiran doon, so Pastor, no,
bahagi ng appreciation namin din sa inyo. Bagamat late na, mag-stay kayo ng 1 week, bahala kami sa inyo. So, salamat sapagkat talagang marami pong ginagawa ang Panginoon ng mabubuting bagay. At ito po ay isang bagay na atin po ikinagagalak. Bahagi po ito ng atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kung nakikita ng Panginoon, yung atin pong mga pagpapagal, mayroon pong mga bagay na inihahanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, talagang balak talaga na ako magpahuway dahil gani sa maramong panahon na nagugulra na ako ng panahon sa mga patrabaho. So, siguro, pero hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. So sa umagang ito tayo po ay darako sa salita ng Panginoon. Ito po ay first Sunday of the month at atin pong binibigyan ng diin at patuloy na kahalagahan ang pagtalakay patungkol po sa kahalagahan ng ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang paghandog ng kanyang sarili, pagbibigay ng kanyang buhay para tayo pong mga makasalanan ay patuloy na mabigyan at makatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Sa passage ng scripture natin pong binasa kanina in the book of Acts chapter 3 verse 11 hanggang sa verse 19 ay ito po ay message ni Pedro, no? This was the message of Peter and John after a tremendous event na nangyari, and this is the healing of the lame beggar at the temple gate, o yung beautiful gate ng templo na naroon po yung beggar na yun. Pero tayo po muna ay humingi ng tulong sa Panginoon sa panalangin sa atin pong pagpapatuloy. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Salamat po dahil ang inyo pong mga salita na muli ay amin pong tutunghayan ay patuloy po namin, Panginoong, pagbubulay-bulay. Dalangin po namin, kayo po ang Diyos na magpala nito sa puso ng bawat isa. Patuloy niyo itong pagpalain, Panginoon, na magbigay ng panibagong kalakasan at panibagong inspirasyon sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong ginawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pinag-uusapan po rito ni Apostol Peter ay nagbigay po siya ng mensahe patungkol po sa tagumpay na nangyari sa buhay po ni na Pedro at ni Juan, at ito po ay dahilan, ang pinakapunto po rito ay nagkaroon ng ganitong himala, and this is because of the power of Christ's resurrection. Ang pinag-uusapan po, ang binibigyan po rito ng diin ni Apostol Pablo ay nagkaroon po ng ganitong himala sapagkat sabi ni Apostol Pablo po rito sa atin pong binasa kanina, bakit kayo nagtataka at bakit kayo nakatingin sa amin na para bang, sabi ni na Pedro, na kami sa pamamagitan ng aming sariling kabanalan, sa sarili naming kapangyarihan, na nagawa namin ang ganitong kababalagan o pagpapagaling sa lumpong ito. At ibinalik ni Apostol Pedro ang pansin at ibinaling po niya na lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng isang taong inyong ipinako sa cross. Yung message na ibinibigay rito ni Paul, ni Peter at ni John is because of the message na ginawa ng Panginoon. At ang mensaheng ipinapaabot ay malinaw. Nangyari ito sapagkat mayroon pong isang Kristo na napako doon sa cross. Kung atin pong babalikan, kung sa lahat po ng nag-attend po ng atin pong Bible study, ay makita po natin po roon sa atin pong Bible study na atin pong tinatalakay yung patungkol po sinasabi po nating the message of the cross and the wisdom of man versus the wisdom of God. In 1 Corinthians chapter 1, from verse 14 hanggang sa verse 18, ay makikita po natin na sabi ni Paul po roon, not with wisdom of words, no? Sabi ni Paul, how did Paul preach in Corinth? No?
ang pinakang punto po rito, pag sinabi po natin na pinag-uusapan po rito sa 1 Corinthians chapter 1, ang binibigyan rito ng diin ni Apostol Pablo ay yung mga division, yung paghahati-hati, pagkakanya-kanya ng mga mananampalataya sa Korinto, na sila po ay mayroon pong kanya-kanyang mga iniidolo na mga tao na nagdaan sa kanila. Pero ang sinasabi ni Paul na ang tanging solusyon, ang tanging paraan para ma-unite ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga puso, at ang kanila pong mga kagustuhan ay ibinalik po nila ni Pablo sa isang direksyon, at ito po'y balikan kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. The central message of Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 14 hanggang sa verse 18 ay yung tinatawag po nating the power of the cross, na hindi po ito maintindihan ang tinatawag na karunungan ng tao. Kaya sabi ni Paul sa verse 14, not with wisdom of words. Paul preached to the Corinthian believers not because of his own wisdom, sa pamamagitan tinatawag po nating pananalita na napakaganda. So makita po natin that how did Paul preach in Corinth? Sabi niya, not with the wisdom of words which can be translated or cleverness of speaking, lest the cross of Christ should be made of no effect, upang ang pangaral patungkol sa ginawa ng Panginoon doon sa cross ay hindi po mawalan ng kabuluhan o mawalan ng bisa. Kung minsan po nakikita po natin sa buhay po ng marami pong mga mananampalataya, nakakalimutan po natin na kung mayroon mang nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng inspirasyon, katatagan at tibay sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon, balikan po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa cross. Kaya sabi po niya, lest the cross of Christ should be made of no effect. Paul makes it clear that it is possible to preach the gospel in a way that makes it of no effect. If one preaches the word with a reliance on wisdom of words, they can make the gospel of no effect. Marami pong mga preacher na nangangaral, magaling mangaral, pero tandaan po natin, ang pinag-uusapan po rito, ano po yung epekto, ano po yung tinatawag na resulta ng bawat sinasabi. Hindi po ito sa pamamagitan ng magandang pananalita. Ang pinag-uusapan po rito yung kapangyarihang atin pong natatanggap at nararanasan sa pamamagitan ng atin pong ipinapangaral. Kaya sabi ni Apostol Pablo, so the power of the cross and versus the wisdom of men. In verse 18, the central point, how the perishing see the cross and how the saved see the cross. Ang verse 18 kasi nakita po natin, sabi niya, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. No? So, makita po natin how the perishing see the cross. Yung mga taong napapahamak, paano po nila tinitingnan yung tinatawag na kaganapan ng ginawa ng Panginoon doon sa cross. At paano naman na tayong mga iniligtas, paano natin tinitingnan yung ginawa ng Panginoon doon sa cross. Kaya sabi ni Paul, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, sa mga napapahamak, para sa kanila ang pangangaral patungkol sa cross ng Panginoon, ito po ay isang kamangmangan. Ito'y walang kwenta, walang kabuluhan. But to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Sa ating mga iniligtas, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya mayroon po tayong Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, no, to those who are believed, first to the Jews and also to the Greek. So God is a powerful God, but the power that enable us to be saved, the power that God uses is the power na kanyang ginawa, yung kapangyarihan na nangyari at na-transpired sa panahon na siya po
ay napako doon sa krus. Sabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel na tinutukoy rito ni Paul is the gospel of salvation, ito po ay patungkol doon sa ginawa ng Panginoon. Sabi po niya, for the message of the cross, in verse 17, Paul declares the idea that the cross could be made of no effect if it is presented with the wisdom of words. But Paul now show why this is true of the cross and the message of the gospel. So the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to those who reject the salvation of the cross, the idea of being saved through the work of a crucified man is foolishness. Pero salamat po sa Panginoon, tangi pong sinabi ni Paul, kaya nga sabi niya, wala akong ibang ginawa, wala akong ibang nais, wala akong ipinasako sa aking sarili, na wala akong ibang ipapangaral maliban kay Kristo na ipinako doon sa cross. So the idea of being saved through the work of a crucified man is foolishness. Makita po natin doon sa ating po pinag-aralan that the Jews, kung ang pag-usapan po natin ay yung ginawa ng Panginoon doon sa cross, ang mga Jews ay sinasabi na ito po ay sign of a weakness. For the Greeks, the act that God did on the cross, it is foolishness. But thanks be to God, to us who are saved, it is His power. Kapangyarihan atin pong naranasan. To those who are being saved, it is the power of God. No? Through it is a strange message and regarded as foolishness by the perishing. To those who trust in it are being saved. This message of the cross becomes to them the acting power of God. Tandaan po natin, pwede tayong iligtas. Alam ba, nagtataka po tayo, pwede naman tayong iligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan without na hindi na kinakailangang lisanin po niya ang kalangitan. Hindi na po siya kinakailangang magkatawang tao para mamatay doon sa cross. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pero tandaan po natin, ang alam ng Panginoon, the only way that man could be saved is through His sacrificial, no? Yung sacrifice na kanyang ginawa, at ito po ay mangyari. Hindi po siya pwedeng ihain o ialay as a sacrifice nang hindi po niya kukunin ang katawan ng isang pagiging tao. At salamat po sa Panginoon dahil sabi dito ni Apostol Pablo na ito po ay naging acting power ng Diyos para po sa atin. There is inherent. Pag sinabi nating inherent, it means natural. Kung sa atin po, ito po ay likas. Inherent power in the preaching of the gospel when it is received with faith. Ang atin po lamang part para matanggap po natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon doon sa cross is to receive it by faith. Yung tanggapin po natin ito ng mayroong pong pananampalataya sa atin pong mga puso. Tandaan po natin, yung salvation na ginawa ng Panginoon, no? Yung plan of salvation, yung tinatawag po nating act of salvation, yung paano po niya ginawa yung salvation, ito po ay tinapos na ng Panginoon. Kaya lang sabihin ng Panginoon, it is finished in the cross. Sabi niya, ibig sabihin, everything is fulfilled. Ibig pong sabihin, yung the grand plan of salvation, na ito po ay ginawa ng Panginoon, ginawa po ng Trinity doon sa kalangitan. Ngayon, pag sinabi natin na ito po ay nakumpleto na ang gawa ng Panginoon doon sa krus, nang siya po ay mamatay doon sa cross. As it is planned, ito po ay totally fulfilled. At salamat po sa Panginoon, bagamat ang kaligtasan ay tinapos na ng Panginoon, wala po tayong parte po roon. Wala po tayong ginawa na contribution sa ginawa ng Panginoon para tayo po ay maligtas. Pero after na tayo po na ang Panginoon ay namatay doon sa cross, now,
yung turn, yung atin pong part, yun po ang darating po sa atin. At ito po ay yung tanggapin na may pananampalataya sa atin pong mga puso, yung ginawa ng atin pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So there is inherent power in the preaching of the gospel. When it is received with faith, the hearing and trusting of the true gospel will bring the power of God into your life. So ito po yung tinatawag po nating wisdom na nais ng Diyos na mapasa atin. So the wisdom of the world and the wisdom of God ay napakalaki po yung pagkakaiba. Ang karunungan ng tao ay nakasentro po lamang sa mga bagay na panlupa. Marami pong mga tao na matatalino, marami pong mga tao na talagang kung titingnan po natin ay puno ng kaalaman, puno ng karunungan, pero pagdating po sa mga bagay patungkol po sa Diyos, wala po silang alam. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi po ng verse 19 hanggang sa verse 21 ng chapter 1, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent." Kaya sabi ni Paul, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Yung in other translation ay sinasabing, where is the debater of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Sabi dito, for it is written. Alam po natin, napakaganda po na ginawa ng Panginoon. Ipinasya ng Diyos na ang tao po ay makilala ng Diyos, ng tao ang pagliligtas na ginawa ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito, kundi sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. In Isaiah chapter 29 verse 14, Paul shows that in spiritual matters, God opposes the wisdom of man. He will destroy the wisdom of the wise, not bow down before it. So, sa atin pong pawas, take note that the point is plain. There is no wise man, no scribe, and no debater who can do what Jesus Christ has done on the cross. Wala pong napakatalinong tao, gaano man siya katanyag, gaano man siya katalino, gaano man siya kayaman, gaano man siya kapopular. Tandaan po natin, no, who can do what Jesus has done on the cross. Wala pong pwedeng sino mang tao na makagagawa ng ginawa ng Panginoon doon sa cross. Maaaring mayroon pong mga tao na manghahas na mag-alay ng kanyang buhay para iligtas tayo sa isang specific na nakalagayan. Pero yung gawin ng isang tao na ialay ang kanyang buhay para mapatawad at mailigtas ang lahat ng mga taong makasalanan, hindi po ito pwedeng magawa at hindi po ito magagawa ng isang tao. So, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. So the world through wisdom did not know God. There is a constant tendency to think that the smartest and wisest humans will know the most about God. But God cannot be found through human wisdom, but only through the message of the cross. The pursuit of human wisdom may bring an earthly contentment or happiness, but in itself, it can never bring the true knowledge of the true God. Kung gusto po nating makilala ng totoo ang Panginoon, isa lamang yung paraan. Balikan po natin yung kanyang ginawa doon sa cross. And this is the wisdom that comes from God. Yung maintindihan po natin at maunawaan po natin kung ano yung lawak ng pag-ibig at sakripisyong ginawa ng Panginoon doon sa cross. Sa atin pong pagwakas, minsan, no, students, one time in one of Albert Einstein's classes,
sa isang klase ni Albert Einstein, no? We're saying, yung mga student were saying, they have decided that there was no God. No? Doon sa kanilang klase, sa kanilang pong pag-uusap, doon sa discussion sa klase po ni Einstein, ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol po sa Diyos. His student, after their deliberation, had decided that they concluded and they said that there was no God. So Einstein asked them how much of all the knowledge in the world they had amongst themselves, collectively as a class. So tinanong ni Albert Einstein yung mga taong yun na nagsasabi na walang Diyos. Nasabi niya, sa inyong pag-uusap na magkaklase, para bang sinasabi niya, gaano kalaking porsyento ng karunungan ang inyong ginamit collectively as a class para kayo ay makapunta at makarating sa ganung konklusyon na wala ngang Diyos. So the student responded. The student discussed it for a while. So nag-usap-usap muli ang mga estudyante doon sa tanong ni Albert Einstein and decided they had 5% of all human knowledge amongst themselves. Sabi niya, no? Sabi nila, we had almost 5% of all human knowledge among themselves. Doon sa kanilang pinag-usapan, yung collectively wisdom na mayroon sila, just a 5%. So, Albert Einstein replied, yes, it is possible that God exists in the 95% that you don't know. Oo, totoo. Mayroon kayong 5% lahat ng karunungan na habang nagde-deliberate kayo sa inyong konklusyon na sinasabi niyo walang Diyos. Pero posible na ang Panginoon ay nag-e-exist at nariyan out sa labas ng 5%. Ibig sabihin, 95% ako ay nakakasiguro na naroon mayroon Diyos na nag-e-exist. Ano po ang ibig pong sabihin dito po ni Albert Einstein? Na ipinapaunawa po sa atin sa mga pagkakataon pong ito na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, gumawa ng mga himala, Diyos na ipinanganak sa sabsaban, lumaki, nangaral, nagturo, naglingkod sa mga tao, nagpagaling ng mga may karamdaman, hanggang Diyos na ipinako doon sa cross, inilibing na matay, muling nabuhay, umakyat sa kalangitan, ngayon ay naroon sa kanyang trono at naghahanda sa kanyang muling pagbabalik upang kunin yung mga taong nananampalataya at kumikilala doon sa kanyang ginawa doon sa cross. Mananampalatatan po natin simple lamang yung mensahe na ipinapaabot po sa atin. Kung si Apostol Pedro doon sa beautiful gate ay nagsabi, hindi nyo ba alam na nangyari ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa kapangyarihan, hindi sa aming sariling lakas, kabanalan o kapangyarihan. Dahil doon sa isang tao na minsan inyong ipinako doon sa cross at inyong ipinapatay sa mga masama. Bagamat si Pilato ay nagsabing wala siyang kasalanan, ngayon siya ay nabuhay, naging Kristo at naging Misaya. At ngayon, dahil sa Kanya, kung bakit nakagawa kami ng ganitong mga himala. Mananampalataya, the message of the cross ay hindi po nagbabago. Ang kapangyarihan ng mabuting balita at ang ginawa ng Panginoon doon sa cross na event ay hindi po nagbabago. Patuloy po nating balikan, patuloy po nating pahalagan yung ginawa ng Panginoon doon sa cross sapagkat ako po'y naniniwala na ito po yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Ito po yung pinakapundasyon ng ating pong paglilingkod. And every time na tayo po ay nakakaramdam ng panghihina sa paglilingkod sa Panginoon,
nakakaramdam po tayo na para bang nawawalan po tayo ng lakas at kasiglahan. Balikan po natin yung cross na ginawa ng Panginoon. Gaano siya naghirap, gaano po niya ibinigay yung kanyang sarili. Lahat ng sakit ay kanyang tinanggap para po lamang tayo po ay magkaroon ng kalakasan, hindi lamang kalakasan physical, kundi kalakasan spiritual. At matugunan yung pinakamalalim na problema sa buhay po natin. Ito po yung problema ng kasalanan. At pwede nating sabihin, katulad ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, wala po tayong pwedeng ipangaral, wala tayong pwedeng ipaabot at tanggapin sa ating sarili na mayroon pong Kristong ipinako doon sa cross na para sa ibang mga tao ito po ay kahangalan, pero sa atin na mga iniligtas ng Panginoon, ito sa atin ay naging kaligtasan. Parangal na pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sa bagay nito. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po ang Panginoon na totoo. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan ng inyong ginawa doon sa cross. 2,000 taon na ang nakakaraan, pero ako po'y naniwala, Panginoon, ang kapangyarihan na ang bunga at resulta po nito, Panginoon, ay patuloy po naming ini-enjoy hanggang sa mga pagkakataon po ito. Lord, tulungan niyo po kami na hindi po mawaglit, Panginoon, sa amin po mga puso, sa amin po mga kaisipan, ang inyong ginawa doon sa krus. Kundi ito, Panginoon, ay maging sariwa, patuloy po sa amin po mga puso. At ito po yung magdadala po sa amin, Panginoon, para patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming paglingkuran at alayan ng buhay at lakas na mayroon po kami. Salamat po, Panginoon, doon din yung ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. At dahil po rito, Panginoon, narito po kami ngayon. At nais po namin ibalik po sa inyo ang lahat ng parangal, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sapagkat kayo po lamang yung tangi at nag-iisang Diyos na dapat pag-alayan po nito. Salamat po. Ito po ay amin pong patuloy na ipinagkakatiwala sa inyo. Ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So salamat po sa Panginoon. Katulad ng sinabi po natin, ito po ay unang linggo ng buwan. At ito po ay atin pong patuloy na inaalala, patuloy po nating binibigyan po ng kahalagahan ang ginawa ng Panginoon doon sa cross. Sapagkat mismong ang Panginoon po ay nagsabi ng siya po ay pagkakanulo na, siya po ay dumampot ng tinapay, dumampot po ng kupas, ng kupa at sinabi niya, gawin ninyo ang lahat ng ito para sa pag-alala sa akin. This do in remembrance of me. Ito po ay pag-alala po lamang. Pero nais ng Diyos na sa atin pong pag-alala ay maging makatotohanan at maging totoo sa atin pong mga puso. Na hindi lamang natin ginagawa ito as a tradition na tuwing unang linggo ginagawa po natin ang banal na hapunan o Holy Communion, kundi ginagawa po natin sapagkat ito po ay bilang pag-alala doon sa ginawa ng Panginoon. Huwag po nating kalimutan. Ito pong naging dahilan kung bakit tayo po ngayon ay narito sa pananampalataya. Amen. So sa lahat po ng mga tinawag ng Panginoon, tinubos ng Panginoon, tumanggap sa Panginoon, mayroon pong lahat ng karapatan na kumain at uminom ng katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo at ng kanya pong katawan. So pagdating po sa inyo, ay kumuha kayo ng isa po ng tinapay, kasunod po ng ubas at tayo po muna ay mananalangin. Tayo po'y manalangin, dakilat mapagpala namin Diyos, Panginoon, salamat po. Dahil minsan pa, Panginoon, amin po naranasan
ang kagalakan ng inyong pong pagliligtas, ito po'y dahilan po sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At narito po, Panginoon, ang mga elemento, simbolo ng inyong pong narito po, Panginoon, ang tinapay, simbolo ng inyong pong katawan na nabugbog doon sa cross ng Kalbaryo. Kasabay, Panginoon, ang katas ng ubas, simbolo ng inyong pong mahal na dugo na nabuhos, Panginoon, doon sa cross ng Kalbaryo. Lord, ang amin pong patuloy na dalangin na ang lahat ng biyaya at pagpapalang dala at laki po nito'y tunay na maranasan ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa amin pong pagtanggap minsan pa, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat o Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tapat at dakila sa aming buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa buong linggong nakaraan. Salamat din po, Panginoon, sa mga salitang patuloy po naming na pakinggan sa umagang ito, O Diyos. Lord, patuloy ko pong itataas ang buhay ng bawat isa na sa darating pong linggo. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, maggabay sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat ng papurit pasalamat, patuloy po namin itinataas sa iyong dakilang pangalan. Amen. Thank you at